huminga ka ng malalim dahil ipapaliwanag ko sa'yo kung gaano kalaki ang $1 trillion ni Elon Musk, ang kauna-unahang naging trilyonaryo sa buong mundo. Para ma-imagine mo, kung ilalagay mo sa maleta ang $1 trillion, kailangan mo ng 1.75 milyon na peraso ng maleta para magkasya ang perang ito. Ito pa, kung empleyado ka sa Metro Manila at kumikita ka ng minimum wage kada araw, para kitain mo ang $1 trilyong ni Elon, kailangan mong magtrabaho ng 238 million years. At take note, araw-araw ka magtatrabaho niyan. Walang day off, walang holiday. Parang nagtrabaho ka na niyan mula dinosaur era until now para kitain mo lang yung yaman ni Elon. Para mas ma-imagine mo pa, sa $1 trillion ni Elon Musk, makakapagpatayo ka na ng 7,700 na peraso ng Philippine Arena. Just imagine that. At kung ikukumpara mo si Elon Musk sa ibang bilyonaryo sa mundo, yung number 2 napakalayo ng agwat niya. Pero teka muna, may twist. Alam mo bang kahit ganyan siya kayaman, hindi naman niya kailanman mahahawakan ang pera niya? Bakit naman? Bago natin sagutin yan, paano muna siya naging trillionaire? Well, hindi ito nangyari dahil may isang company lang si Elon. Siya ay may parang collection ng businesses na parang Avengers ng capitalism. Meron siyang Tesla na gumagawa ng mga electric cars, batteries at robotics. Meron din siyang SpaceX na gumagawa ng rockets, satellites at space missions. Meron siyang XAI, Artificial Intelligence. Meron siyang Neuralink. Meron siyang The Boring Company. At meron siyang X, formerly Twitter. Pero ang biggest driver ng trillionaire status niya, SpaceX. Nung nag-public trading ang SpaceX, tumaas ng todo ang market value ng company. Dahil malaking percentage ng SpaceX ang hawak ni Musk, biglang lumobo rin ang estimated net worth niya. Ang isa sa mahalagang part na kailangan nating pag-usapan ay kapag sinabing worth si Elon Musk ng $1 trillion, hindi ibig sabihin may $1 trillion na siya sa kanyang wallet, GCash or bank account. Hindi ganun yon. Karamihan ng net worth niya ay nasa shares. Shares are ownership pieces of a company. Parang ganito yan. Imagine mo may sari-sari store ka. Tapos 50% ang pagmamay-ari mo sa sari-sari na yon. At kapag may nagsabi na yung sari-sari na yon ay worth 1 million pesos, ibig sabihin yung share mo ay worth 500,000 pesos. Pero ang tanong, may 500k cash ka ba sa kamay? Wala. Nasa value lang siya ng ownership mo. Makukuha mo lang yung cash kung ibebenta mo yung share mo. Ganon ang net worth. Estimate siya. Hindi lang siya liquid cash. So yun na nga makamagkano. Maraming humahanga kay Elon Musk na para bang maaambunan din sila ng biyaya. Pero ayon sa maraming scholars, economists at progressive thinkers, hindi dapat natin i-normalize na may isang taong worth $1 trillion. Oo, impressive ang innovation. Pero hindi porket innovative ang isang tao, okay na agad na umabot siya sa level na mas mayaman pa siya kaysa sa maraming bansa. Kasi ang tanong dito, hindi lang paano siya yumaman. Ang mas malaking tanong ay, bakit may sistema na pumapayag na ganito kalaki ang yaman ng isang tao habang milyong-milyong tao ang nagugutom, walang malinis na tubig, walang gamot at walang maayos na trabaho. At ayon sa maraming scholars and progressives, dito pumapasok ang kritik sa capitalism. Sa kapitalismo kasi, kung ikaw ang may malaking ownership sa company, ikaw ang pinakamalaking yumayaman kapag lumalaki ang value ng company. Pero sino ang gumagawa ng produkto? Workers. Sino ang nagdi-deliver ng service? Workers. Pero kapag tumaas ang value ng company, sino ang biglang nagiging trillionaire? Yung may-ari ng shares. Kaya sa progressive view, billionaires are not just successful people. They are proof na may mali sa distribution ng power and wealth. Kasi habang yung nasa taas ay yumayaman ng yumayaman, yung nasa baba, madalas na nanatiling pagod, underpaid, at isang emergency away from poverty. Kaya para sa maraming progressives, hindi dapat gawing inspirational poster ang trillionaire status. Dapat itong gawing warning sign. Kung gusto mo pa na magito pang klaseng content, dito lang yun sa channel ko kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.